You Are Miss Servant Episode 4. Like and subscribe, baka naman. Lubos ikinagulat na nga ng lahat ang pagdating ng isang transfer student na ubod ng ganda, lalo na ng ating bida na di inakalang tututuhanin ni Yuki ang sinabi nitong mag-aaral. Pinakilala naman itong pinsan niya at sa may harap na nga ni Hitoyoshi ito pinaupo ng professor at dito kinumusta ang binata at tinawag itong Master Hitoyoshi, na lubos kinagulat ng lahat at tinawag siyang Master. Pagkatapos ng klase ay nakaabang na nga sa labas ang kanyang kapatid, na todo happy-happy at pakana ng lahat ng ito, na di na kinagulat ni Hitoyoshi bagamat nabibwisit sa bida-bidang kapatid. Pinagtaka naman ng ating bida kung papaano ito nalusot lahat ng kanyang kapatid, ang pag-transfer nito, ang pagiging pinsan nito kuno, ang grade nito, tsaka bakit di raw sa kanya sinabi. Ayon naman kay Yuki ay ginamit niya raw mga underground connections niya para makatransfer, yung sa pinsan naman ay suggestion daw ni Miss Rico, yung sa grade naman daw ay para kahit papaano ay malapit parent daw siya kay Master Hitoyoshi at mapagsilbihan parent nito kahit nag-aaral sila. Pasensya na nga raw at sinekreto niya dahil ito raw ang sinabi ni Miss Rico para surprise daw. Batok na nga ang natanggap ni Rico mula sa ating bida na wala nang nagawa kundi tanggapin na lamang ang sitwasyon, at sinabi kay Yuki na huwag na masyadong mag-alala at mag-enjoy na lamang sa magiging school life nito. Kinabukasan, na-curious naman si Yuki sa kung ano ang kinakataranta ng mga estudyante at tila nag-uunahan palabas, at narinig ang tungkol sa katsuda bread. Dito na nga ipinaliwanag ni Hitoyoshi na isa itong rare na pagkain na pinag-aagawan kapag recess na. Lubos nagka-interes naman itong si Yuki nang marinig ito, habang nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag itong binata, at isa raw itong yakisoba bread na may maraming katsuda sauce sa loob, pagbibida na nga ng ating bida. Ngunit sa kasamaang palad ay dulong classroom sila kaya pahirapan daw itong makuha. Sa kabila nito ay todo-todong kadesididuhan parent ang nadama ng dalaga, at tinanong kung nasaan daw ba ang canteen, at huwag daw mag-alala ang ating bida at siya na raw bahala, at sisiguraduhin daw niyang makukuha ang katsuda bread ng walang palya. Walang ano-ano'y bigla na nga lang itong lumabas sa bintana at nagtungo sa rooftop ng eskwelahan. Agad sinundan naman ito ni Hitoyoshi at huwag daw masyadong padalos-dalos ang dalaga at baka mabuking daw ang kanyang pagkakakilanlan. Tumagos nga lang ito sa tenga ng dalaga at napagtanto ni Hitoyoshi na wala na siyang magagawa pa, lalo na nang makita ang mata ni Yuki na mata raw ng isang babae na naka-target lock na sa isang bagay na gusto ng mga ito, tulad ng kanyang kapatid na kapag may nagustuhan na ay wala nang atrasan pa. At sa kaso nga raw ngayon ni Yuki ay mukhang naka-target lock na sa paborito nitong katsuda sauce, na ni sino man ay wala nang makakapigil pa. Pinag-alala na nga ni Hitoyoshi ang tinawag nitong Katsuda Brigade, na grupo ng mga estudyante na target din ng mga katsuda bread, na itataya rin lahat makuha lang ang mga nasabing tinapay. Trouble nga raw ito kung sakaling makasagupan ni Yuki, ika na nga ng ating bida. Di naman nagpahuli si Yuki at duro-diretso na ngang tinahak ang school canteen, talon dito, takbo doon, hanggang sa kalaunan ay marating na nga nito ang canteen at nauna sa lahat. Agad na nga itong bumili ng katsuda bread ngunit sa kasamaang palad ay isa lamang na katsuda bread bawat tao ang policy ng canteen kaya lubos itong nagsorry kay Hitoyoshi. Okay nga lang raw ayon naman sa binata at sa kanya na nga lang daw yung croquette bread, at kay Yuki naman ang katsuda bread. Di na nga naitago ni Yuki ang tuwa ng matikman ng nasabing tinapay, nakalaunay hinati ang katsuda bread at tikman nga raw ng ating bida. Kinulit na nga siya ng dalaga kaya wala nang nagawa si Hitoyoshi kundi kainin na lamang ito ng lubos na mumula. Kinagabihan ay muli na nga silang binisita ni Rico, at mahirap na nga raw mapabayaan ang dalawa ng sila lamang at baka magtsaktsakan pa, ika na nga ni Rico kay Hitoyoshi. Oy ayusin mo nga bunganga mo, baka may makarinig pa sayo, ribat naman ng ating bida. O ano naman ngayon? Ika naman ng kapatid niya, tsaka big deal daw yun sa kanya lalo na at gusto niya ng ate. Dating araw iniisip niya na babae itong si Hitoyoshi sa sobrang kagustuhan na magkaroon ng ate, hihi. Pero ngayon di na raw niya kailangang mag-imagine, dahil sure bowl may ate na raw siya kung sakaling makasal ang ating bida kay Yuki. Tsaka huwag daw mag-alala si Hitoyoshi dahil feeling niya raw ay may gusto si Yuki sa kanya, ay. Pinabulaanan naman ito ni Hitoyoshi at imposibleng araw yon, na agad kinontra naman ni Rico at siya raw ang mas nakakaalam ng nararamdaman ng kapwa niya babae. Sus noong isang araw nga sinungal-ngalan ako ng tinapay sa bibig ko, kwento naman ng ating bida. Kilig naman ang nadama ni Rico at yun na nga raw yun,
sabay tanong kung may plano na raw ba ito sa kasal nila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating na nga sa eksena si Yuki, at nagtanong kung sino raw ba ikakasal. Nagulat na nga itong si Hitoyoshi habang itong si Riko naman ay walang kutsa-kutsarang tinanong ang dalaga kung gusto raw ba nito ang kuya niya. Oo naman itong si Yuki na lubos nagpahina sa ating bida. Kalaunan ay tumambay na nga muna sila sa labas ng bahay nila at dito nagkwentuhan, at ang gandang araw ni Miss Yuki kahit walang make-up, ika na nga ni Riko dito. Ayon naman sa dalaga ay maaaring dahil daw ito sa tonkatsu sauce, dahil simula raw noong kumain siya nito ay tila mas lamambat ang balat niya. Lubos kinamangha na nga ito ni Riko na kalaunay muli na namang pinagtripan ang kanyang kuya na nananahimik sa tabi, at siguro ay iniisip na naman daw nito ang pagpapakasal kay Yuki. Pinagtaka na nga ito ni Yuki kaya nagpaliwanag naman itong si Riko na sa Japan daw, kapag 18 na ang kuya niya, ay maaari na itong magpakasal, at doon officially magiging yokoya na raw itong si Miss Yuki. Oy, ang bunganga mo talagang hype ka, banat na nga ni Hitoyoshi sa kanyang kapatid. O bakit ayaw mo bang pakasalan ng katulad ni Miss Yuki? Aba takala mo naman dehado ka, ribat na nga sa kanya ni Riko. Natamimi na nga ang binata at sinabing pwede naman daw, na kinahapi-hapi na nga ng kanyang kapatid at wala na nga raw bawian ng sinabi, sabay pakita ng isang nilalang na tila nakasilip sa kanila. Kinabukasan ay puyat na ngang pumasok itong si Hitoyoshi at sinisi na nga ito sa kanyang makulit na kapatid. Napansin na nga ito ng kanilang teacher kaya binanatan ang ating bida ng rumaragasang chok, na agad namang nahati ni Yuki. Ngunit sa kasamaang palad ay dahil sa nahati ito ay tumama ito sa magkabilaang mata ni Hitoyoshi na lubos kinataranta ni Yuki. Dahil dito ay agad na ngang pumunta si Hitoyoshi sa klinik, kung saan inabutan niya ang isang bagong nurse na nagpakilalang si Nita. Habang i-check up siya nito ay napatanong ito kung ano raw ba niya yung magandang babae na bagong transfer. Ayon naman sa ating bida ay pinsan na raw niya ito, na siya namang nagpatawa sa nurse at tila di naman daw sila magkahawig, sabay sabing mga tipo raw ni Hitoyoshi ang type niya. Ano pa nga ba at namula na naman ang ating bida at nagpasalamat, habang ang nurse naman ay pasimpleng nagpunta sa pinto at nilock ito. Mukhang okay naman daw ang mata ng binata ngunit mahirap na raw magsabi kaya i-check nga raw nila ang iba pang parte ni Hitoyoshi na lubos kinagulat ng binata. Na-corner na nga ang ating bida habang nagpatuloy naman si Ate Chick sa kanyang ginagawa at ang cute nga raw ng binata kapag natatakot. Unti-unti na nga siyang nabahala habang unti-unti namang lumapit sa kanya ang dalaga at ibibigay nga raw nito ang pinakapambihirang first time na mararanasan ng binata. Walang ano-ano'y distorbo naman itong si Yuki, buti na lang dumating na si Yuki, at lubos ang pag-aalala kung okay lang daw ba ang mata ng ating bida. Dito na nga nagkatitigan ang dalawang chicks habang dali-dali namang pumunta si Hitoyoshi sa likod ni Yuki, at takot na takot daw siya sa mga nangyari. Talaga lang ba kuya utot mong hype ka? Joke nga lang daw ika naman ng nurse at ang cute lang daw kasi ng ating bida na inihalin tulad nito sa isang hamster. O siya heto ang eye drops, para mawala sakit ng mata mo, ika na nga lang ng nurse. Di na nga ito hinayaang lapitan pa ni Yuki at hinayla ang ating bida. At sinabi sa nurse na layuan nga raw nito si Hitoyoshi. Abat poging-pogi na nga ang kuya mo at naisip pa ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na may gusto nga raw sa kanya si Yuki, na siya nang ang kinakilig-kilig ng burat, at mukhang nagseselos daw si Miss Yuki kaya ganito. Naupo na nga lang ang nurse at sinabing kung sakaling lumala ang sakit ng mata ni Hitoyoshi ay dumiretso na lamang sila sa doktor, by Hitoyoshi ko, by Miss Yuki, pahabol pa nga nito nang sila ay lumabas na sa klinik. Agad namang nagsorry si Yuki sa naging asal niya raw kanina, at sa paghila niya kay Hitoyoshi. Okay nga lang daw ika naman ang kilig na hype, habang nagpatuloy naman sa pagsasalita si Yuki at may kailangan daw siyang sabihin sa binata, na ang babaeng kanilang nakaharap kanina ay di malayong isang assassin din daw. Dito na nga ipinakita na tila minamatsyagan sila ng nurse, at sinabing sisirain niya raw ang pagpapanggap na ginawa nito. Ako na lang sirain mo lablab ko pakilig-kilig na rin lods ng like at subscribe, salamat.